Ang 6'8 player na si Mario Barasi ang isa raw dito sa mga kinukonsidera ngayon ni Coach Leo Austria na pwedeng maidagdag sa kanyang roster at baka ang ipalit dito ay itong si Andreas Cahilig. Bali ang mangyayari dyan ay straight up daw yung trade kung saan si Andreas Cahilig ay ite-trade na dito sa koponan ng San Miguel o rather itong Titan Ultra at ito namang si Mario Barasi ibibigay sa San Miguel. Kapag natuloy ang nabanggit na trade at wala naman tayong nakikita na magiging objection dyan ng committee, ay magiging isa na sa pinakamalaking frontcourt ng San Miguel. Siyempre may 6'10 Fajardo ka, may 6'8 Tautuba, plus may 6'8 ka pa na Mario Barasi. Nandiyan pa si Rodney Brondial at itong si JM Calma. So ang laki ng frontcourt ng San Miguel kapag nagkataon. Kaya nga mukhang yan talaga ang binabalak daw ngayon ng San Miguel Beer na kunin ito si Mario Barasi. Alam natin na si Coach Leo Austria usually nagre-rely yan doon sa mga veterano. Hindi masyadong nabibigyan ng minuto yung mga rookie. Pero para mag-iiba na raw ng sistema itong si Coach Leo ngayon at gusto na niya nabigyan ng pagkakataon yung mga bagong players para naman maipakita na siya talaga ay magiging ready pagdating dito sa pagbabago. Dahil nakita na ni Coach Leo Austria at sigurado ako lahat ng PBA teams kayo nakita na yung ginawa ni LA Tenorio dito sa Magnolia. Yung mga veterano naging mga bench players at yung mga baguhan katulad nila Javi Gomez de Leaño at itong si Jerome Lastimosa, yan na ang ginagawa niya ng mga starters. So ang San Miguel slowly ganyan din ang gagawin yan. Yung mga bagong players katulad nila Mario Barasi ang gagamitin na eventually. Siyempre nakafocus pa rin ang atensyon ng San Miguel dito kay Junmar Fajardo. Pero importante ang magiging role ni Barasi dito sa San Miguel dahil siya magiging main backup nitong si Junmar. At syempre, kung naman si Coach Leo Austria, ayaw mo nasagarin ang minuto nitong si Junmar Fajardo para pagdating ng playoffs ay maging handa pa rin ang nabanggit na player. Samantala naman, pagdating dito sa Terra Firma Jeep, marami ang nagtatanong kung meron na bang kumpanya na bibili dito. So far kasi walang pagbabago yung nilalaro ng Terra Firma. Palagi na lang natatambakan at sabi nga nila kapag kalaban ng PBA team ang Terra Firma, ilista mo na yung panalo. Sa ngayon kasi, meron namang talent yung mga players ng Terra Firma pero alam na natin yung nagiging problema dito. Palaging pinamimigay mga draft picks nila at walang umaasa na magtatagal dyan itong si Jerica Hanmisi at si Maverick Hanmisi. Ngayon pa lamang meron ng mga reports na itong si Jerica ay baka i-trade sa San Miguel at itong si Maverick Hanmisi ganun din. Kaya nga, ang sabi ng iba, panahon na para ibenta talaga itong Terra Firma para naman may kumuha na team na talagang seryoso sa pagiging isang playoff at championship contender. Marami ng mga kumpanya dyan na pwedeng bumili sa Terra Firma. Nandyan ang Chooks to Go, yung Wilcon Depot. Alam natin maraming malalaking kumpanya dito sa Pilipinas na nagka-interest. Unfortunately, yung dalawang kumpanya na nagka-interest dito, yung Star Horse Shipping plus yung Zamboanga Valientes, hindi na-meet o hindi sila pumasa pagdating dito sa financial requirements. At yan na dahilan kung ba't hindi tinanggap ng PBA yung pagbili nila sa Terra Firma at yan na nga ang dahilan kung ba't nauna pang mabenta itong Northport Batangbera at napunta dito sa Titan Ultra. Kaya ngayon, umaasa pa rin ang karamihan na itong Terra Firma ay eventually mawawala sa PBA dahil sabi nga nila, hindi na maganda ang nagiging reputasyon ng team nito lalo na at yung mga top players at draft picks nila palaging binibigay dito sa SMC. Kaya nga ngayon, eventually, asahan natin na meron din talagang bibili dito sa Terra Firma. At kapag may bumili dyan, syempre kinakailangan ipakita ng bayan na sila ay seryoso pagdating dito sa pagko-compete. Gaya na ginagawa nitong Titan Ultra ngayon na ang balita natin ay kukuha daw ng bagong coach na si Alex Cabagnot at magre-recruit ng mga panibagong mga player.